Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagwawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit tinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Palabas. Sabihin nyo nga po. Para sa iba, ito ay papanoorin. Tama ba? Pag sinabi mong, anong palabas? Anong, di ba? Anong ibig mo tinutukoy? Ano yung papanoorin, di ba? Yung sa TV, o kaya kung ano yung meron sa entablado, no? May palabas doon, ang barangay. Anong ibig sabihin nun? Merong show, di ba? Sa TV, ano yung pinapanood ninyo? Anong palabas?
Hello. Anong pinapanood nyo? Balita. O iba naman, chismisan sa showbiz, di ba? Ano pang pinapanood nyo? Yung mga Batang Quiapo, ganyan, di ba? Palabas. Para sa iba, ito ay papanoorin. Pero sa iba, ito ay ugali. Ugali. Ito ang nais ituro ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang palabas ay hindi dapat inuugali. Narinig natin na sinisita ng mga Pariseo at Eskriba ang mga alagad ni Jesus. Bakit sinisita? Yes, very good. Hindi naghugas ng kamay bago kumain. Pero, may kasunod. Hindi naghugas ng kamay bago kumain ayon sa turong minana nila. Alam niyo po, ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, sabi nga ni San Marcos, hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay. Hindi lang basta hugas kamay, kundi ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Meron silang paraan. At sino nagturo? Hello. Inulit-ulit ko na nga, di ba? Yung kanilang mga ninuno. Ito naman, nakatitig lang sa akin, di ba? Kala mo, alam ko yan, di ka nakakikinig, no? Yun eh. No? Merong paraan ng pagtuturo. Merong paraan ng minana nila ng paghuhugas. At hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na hinuhugasan. Tayo nga, di ba? Sa palengke, kinakain mo na. Di ba? Yung prutas, gusto mong malaman kung matamis, pipitas ka na dyan, di ba? Tikman ko nga. Di mo malang hinugasan, pinunas mo lang sa damit mo, di ba? Ano pang sabi? At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman. Ano yon? Baso, di ba? Mga saro, ano yung saro? Damit. Sisidlang tanso at mga higaan. Ganyan sila. May paraan ayon sa tinuro ng kanilang mga ninuno. Pero magandang balikan, ito ay minana lang nila sa kanilang mga ninuno. Kung baga, ito ay tradisyon, hindi batas. Ulitin ko, ito'y tradisyon, hindi batas. Kaya malinaw na wala namang nilalabag na batas ang mga alagad ni Jesus. Kaya nga, sa halip, ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon para turuan ang mga Pariseo. Kuha ni Jesus na kalinisan ang gusto ng mga Pariseo. Naiintindihan yon ni Jesus. Pero sa nakita niya sa mga Pariseo, pagpapaimbabaw lang ang kanilang ginagawa. Sabihin nyo nga, pagpapaimbabaw. Ika nga, palabas. Di ba? Yun yung sinasabi kong ugali. Palabas. Palabas dahil pakitang kalinisan lang ang kanilang tinuturo. Palabas dahil ang mas mahalaga ay kung ano ang nakikita ng tao. Palabas. Kaya nga, ang tawag natin sa wikang Pilipino, mapagpaimbabaw. Ibabaw lang. Ito ang nais itama ni Jesus. Ang palabas na inuugali ng mga Pariseo. Kung kalinisan ang tinuturo, mas mahalaga ang kalinisan ng kalooban kaysa ano paman. Kung kalinisan ang nais ituro, mas mahalaga ang kalinisan ng kalooban kaysa ano paman. Ganyan tayo di ba? Ang mas pinagtutuunan natin ng pansin ay yung sa labas kaysa sa loob. Ilan dito nagsisimba? Ganda, di ba? Pag lalabas ka sa barangay mo, nakabelo ka na, no? Alam na alam.
lagi itong nagsisimba, no? Oy, taong simbahan ito, pero tamo naman sa simbahan, no? May galit sa puso. Tamo naman, no? Sa simbahan ang taray-taray, no? Tamo naman sa simbahan kilalang chismosa, no? Pero sa barangay nila, naku, banal yan. No? Nakabelo pa, araw-araw, madaling araw, naglalakad yan, kala mo white lady. No? Nakabelo na. Pero pagdating sa simbahan, nako, palapintas. No? O, diba? Ano tawag doon? Palabas. Diba? Palabas. Ganyan tayo. Marami sa atin ganyan. No? Palabas. Yun ang pinagtutuunan. Anong itsura sa labas? Kaya nga hindi malayo yan sa mga binibili natin. No? Tinitingnan mo, maganda sa labas. Pero ang loob ba, masarap. Kaya tayo naluloko eh. No? Ang daling nating mapagtingin sa panlabas. No? Uy, ang pula. Uy, ang ganda, ang kinis. Oh, pero pag kinagat mo, ayun, maasim, mapakla. 'Di ba? Mapait. No? Ganyan. No? Naiiwan tayo sa panlabas. At madalas, inuugali natin ito. Inuugali. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang mahal na ina ng Lourdes. Meron tayong imahe ng mahal na ina ng Lourdes. Noong 1858, nagpakita ang mahal na ina sa isang groto sa Lourdes, sa Lourdes, France, sa isang batang babae na ang pangalan ay Bernadette Soubirous. Sinabihan ng mahal na ina ang bata na maghukay ng isang bukal kung saan ang tubig ay nakagagaling. At hanggang ngayon, ito ay dinadayo ng marami. No? Nakapunta po ako doon last year. Ang daming may sakit. At andun pa rin yung bukal na inon. Dumadaloy pa rin ang tubig. Napakalinis. At marami sa atin, humihingi ng kagalingang pisikal. Kaya nga ang daming pumupunta doon. Pisikal na may sakit. Gustong makaligo. Gustong makainom. Gustong makahugas. Dahil sa paniniwalang ito ay makagagaling. Walang duda doon. Walang duda. Yung kalinisang pwedeng ibigay noon, walang duda. At walang duda kung ikaw ay may pananampalataya. Ngunit, kakaunti ang nakakaunawa sa sakit na espiritual. Marami sa atin, panlabas o pisikal na sakit ang iniinda. Pero, hindi ininda ang sakit na espiritual. Ano yon? Yung sakit na hindi natin nabibigyan ng pansin na pagalingin. Sakit na paulit-ulit nating ginagawa na nagdadala sa atin sa kasamaan, sa kasalanan, at sa kapahamakan. Ito yung sakit na hindi nakikita ng marami. Bakit? Ito yung sakit na tinatago natin. 'Di ba? Ang kasalanan, tinatago. Hindi mo ipinangangalandakan. Sa sobrang pagtatago mo, hindi mo makitang ito'y mali. Tinatago mo yung galit, nagkikimkim ka, kaya hindi mo makitang mali ang magalit. Tinatago mo yung hindi mo pagpapatawad sa kapwa. Kaya tingnan mo, hindi mo mabigyan ng pansin. Pero ang totoo, yan ang nagpapabigat sa iyong buhay. Yan ang nagdudulot sa iyo ng sakit. Bakit? Puro pinagtutuunan, panlabas. Palabas. Walang ibang lunas sa sakit na espiritual, kundi ang pagtanggi sa kasalanan at pagtanggap kay Jesus. Nawa, hindi lang pisikal na sakit ang ating hilumin, kundi sakit na tinatago natin at ginagawa natin ng paulit-ulit. Yang galit mo sa puso, hilumin.
yan yung ihingi mo ng kagalingan. Lord, gumaling na sana itong hinaing ko sa asawa ko. Itong galit ko sa mundo. Lord, hilumin mo yung kati ng kamay ko. Yan, di nakikita yan. No? Yung kati ng pantal, alam mo, gamutin. Pero yung kati ng kamay na nangungupit, kati ng dila na nagsasabi ng kasinungalingan at chismis, yan ang hindi natin madalas napapansin. Mga kapatid, ang palabas, hindi inuugali. Dahil ang tunay na ugali, hindi mahalaga kung ano ang nakikita sa labas, kundi kung ano ang totoo sa loob, na siyang lumalabas sa ating puso. Amen? Amen. Mamaya po, pagkatapos ng banal na misa, papahiran ko po ng langis ang lahat ng mga may sakit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus, ilumin mo aking sugat ng puso ng aking kapwa kong kasing bigo.